Binombahan ng gasolina sa mukhang isang pulis nang inaaresto niyang suspect sa pagnanakaw sa motorsiklo. Ang insidenteng nahulikam sa report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa isang gasolinahan sa San Jose Negros Oriental, nahulikam ang dire-diretsong paglapit ng isang lalaki sa gas pumps. Sa isang anggulo ng CCTV, kitang hinablot niya ang isang nozzle saka inisprayan ang sahig. Sinaway siya ng dalawang bantay pero tuloy sa pagbomba ang lalaki hanggang sa dumating ang isang police mobile at isang tumatakbong pulis. Pero maging siya, binumbahan. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa bumagsak ang lalaki. Naaresto ang 29 anyos na lalaki. Batay sa investigasyon ay sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Barangay Tapon Norte. Nabawi sa kanya ang motorsiklo. Nahaharap siya sa reklamong carnapping at resistance and disobedience to agents of person in authority. Sinusubukan pang makuha ang panig ng sospek na nasa kustodiya ng pulisya. Under observation pa rin ang pulis na binugahan ng gasolina sa mukha. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ayon sa House Justice Committee. Ang sunod na hakbang ng komite at kung maituturing na nga bang patay na ang dalawang reklamo sa report ni Tina Panganiban Perez. The impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na inihain ni Attorney Andre De Jesus. 42 kasi ang bumoto pabor sa mosyon para rito, habang isa lang ang tumutol ang nag-endorso sa reklamo na si Representative Jet Nisay. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Insufficient in substance din daw ang reklamong inihain ng grupo ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa. 39 ang tumutol na sufficient in substance ito. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang. It must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Ayon sa ilang miyembro ng komite, hindi na ipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Sa Maza et al. Complaint, 3 alegasyon ang nakasaad na nakaangkla sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Dito ay dinawit ang Pangulo sa sistema ng allocables at non-allocables sa DPWH budget na nagresulta umano sa flood control scandal. Pag-release ng bilyong-bilyong pisong unprogrammed appropriations at budget insertions na hindi bababa sa 100 billion pesos. There is no allegation or statement showing any administrative order, memo, executive order, or any directive executed by the President himself. Masasabi bang patay na ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, babalangkasin pa ng komite ang report sa sufficiency in form at insufficiency in substance ng dalawang reklamo laban sa Pangulo.
Sunod, pagbobotohan ng komite ang report at isusumite sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng kongresista. Pero para sa naghain ng ikalawang reklamo, pati na nag-endorso nito, pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari. kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense ayon sa Malacanang. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga na wala naman pong merito ang nasa mga complaints. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aprobado raw ni Pangulong Marcos ang mungkahi ng Transportation Department na i-extend sa 5 taon ang validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Binabalangkas na ang patakaran para rito. May report si Dano Tingkungko. Sa kasalukuyan, 3 taon valid ang rehistro sa isang bagong biling sasakyan dahil ipinagpapalagay na maayos ang kondisyon. Pero sabi ng Department of Transportation, dahil marami nang may 5 taong warranty at 5 taong alaga sa maintenance ng kasa, iminungkahi nito sa Pangulo na gawing 5 taon na rin ang validity ng rehistro ng mga bagong bili. For the convenience nitong mga motor vehicle owners at motorcycle owners, no? Para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung mahabang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan. Inaprubahan naman ng Pangulo ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness ng ating mga itong bagong sasakyan. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week. Binabalangkas na ang panuntunan para dyan. Ang nangyayari kasi kapag nagre-renew ka, umaga nagli-leave ka pa sa opisina mo, yung mga inconvenience ba na at least kahit papano maibsan dahil sa paglabas nitong bagong polisiya. Paglilinaw ng LTO, ang hinihintay nilang patakaran ay mapapakinabangan lang ng mga bibili matapos ito maging epektibo. Ibig sabihin, kung nabili mo na ang sasakyan bago ipatupad ang bagong patakaran, magpaparenew ka ng rehistro matapos ang 3 taon at required dyan ang smoke emission testing. Sa mga sasakyan namang bibilhin kung epektibo na ang 5 taong validity ng rehistro, pinag-aaralan pa kung kailan itatakda ang roadworthiness check. Pabor na pabor kami doon sa mga bawang. Sana madamay naman yung yung kagaya namin yung lumang modelo. Kahit 3 years ulit, wag lang 1 year para makatipid naman kami. Ang hirap ng hanap buhay eh. Sana masama yung mga lumang modelo. Maramdaman din po namin yung kaginawaan nila ng pagpaparehistro kasi yearly mahirap talaga magparehistro, pabalik-balik ka. Minsan di kaya na isang araw. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano raw paupuin si Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress, ayon kay Senate President Tito Soto. Sinabi yan ni Soto nang tanungin kung totoo ang umuugong na term sharing agreement sa pagitan nila ni Legarda. Sa sesyon kanina, umupo si Legarda sa upuan ng Senate President. Ilang beses din siyang tinawag na Madam President ni Senador Mig Zubiri. Pero sabi ni Legarda, presiding officer lang siya. Bago yan, nag-post sa social media sa Senador Kiko Pangilinan ng #PowerSharing. Kalakip nito ang litrato ng ilang senador sa Senate Lounge kabilang si Legarda. Nasa litrato rin sina Senador JV Ejercito at Mig Zubiri na kinumpirmang napag-usapan ang term sharing sa pagitan ni Soto at Legarda. Bagamat sabi ni Ejercito na lounge talk lang ito, sinabi naman ni Soto na wala siyang problema kahit anong posisyon ang hawak niya. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Nagbibiro lang yun. Ibig niya sabihin siguro yung group ng majority. No.
No? Ako pa, Senator. You know, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. Inararo ng bus na nagkaproblema raw sa preno ang ilang sasakyan sa Taft Avenue sa Maynila. Siyam ang nasugatan. May spot report si Jomer Apresto. Kumaripas ng takbo ang mga pedestrian sa bahagi ng Taft Avenue nang salubungin sila ng pampasaherong bus na araro ang ilang sasakyan at nadamay ang ilang motorsiklo. Ang puting MPV na ito nagmistulang kalso ng bus. Hindi ko na naisip, sir. Paglingon ko kasi, sir, ando na yung uso ng bus doon sa tapat ko, sir. Napasigaw na lang ako sa Lord. Ayon sa Manila DRRMO, hindi bababa sa 8 sasakyan ang inararo ng bus. Siyam ang sugatan. Sabi sa investigasyon, nagkaproblema raw sa preno ang bus. Hawak na ng mga otoridad ang bus driver na posibleng maharap sa mga reklamo. Tila walang takot na madisgrasya ang mga rider na ito sa Barangay Dakutan sa Dumangas, Iloilo. Lumalagpas sa linya, nagsusuperman stand pa. Planong ipatawag ng Land Transportation Office Region 6 ang 3 rider na patuloy pa nilang tinutukoy. Kamakailan lang, 2 menor de edad ang nag-viral dahil sa delikadong stunt din nila sa Quezon City noong January 26. Hindi sila pinalampas ng LTO. Pinatawag at sinermonan din ang 2 pa nilang kasama. Nang titikitan sa mga paglabag, napag-alamang isa lang sa kanilang 4 ang may lisensya. Kahit wala silang license dahil 16, pero pag umabot sila sa yung hustong gulang nila para mag-apply, hindi pa rin sila mabibigyan for 1 year. Kasi yun yung lalabas pa rin yung record na nangyari ngayon. Sa aksidente naman sa Pasay City, Iloilo, halos mawasak ang tricycle na ito. Nakabanggaan nito ang nag-u-U-turn na motorsiklo na walang ilaw. Patay ang rider at tricycle driver. Sugatan naman ang 2 pasahero ng tricycle. Sa bayan naman ng San Enrique, 2 tricycle ang nagkabanggaan. Humandusay sa kalsada ang 7 pasahero. Ilan sa kanila, mga estudyante. Sugatan din ang 2 tricycle driver. Ayon sa mga pulis, nang agaw ng linya at nawala ng kontrol ang isa sa mga driver. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa Kamara ang pagtanggal ng travel tax o buwis na binabayaran ng mga Pilipinong lumalabas ng bansa. Sa ngayon, 2,700 pesos ang travel tax para sa first-class passengers, 1,620 pesos naman sa economy. 50% ng nakokolektang travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pumupondo sa rest areas, visitor centers at jetty ports ng tourist destinations. 40% sa Commission on Higher Education para sa mga programa at kursong may kinalaman sa turismo at 10% sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Para kay House Majority Leader Sandro Marcos na naghain ng panukala, dagdag pasanin sa mga biyahero ang travel tax. Tingin din niya na kung mas mababa ang bayarin, mas marami ang maiengganyong bumiyahe. Ipapaubaya na raw ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Kongreso ang usapin pero giit niya dapat pa rin pondohan ng gobyerno ang tourism infrastructure. Sa buong Southeast Asia, Pilipinas lang ang naniningil ng travel tax. Lumakas bilang tropical storm ang Bagyong Basyang ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang sentro nito 560 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nakataas na ang wind signal number 2 sa Surigao del Sur. Signal number 1 naman sa central at southern portions ng Eastern Samar, southern portions ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras at Iloilo. Gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portions ng Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. Pati na rin sa Misamis Oriental, Camiguin at sa northern at eastern portion ng Bukidnon. Ayon sa Pag-asa, bukas ng gabi o Biyernes ng madaling araw ay posibleng mag-landfall ang bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao. Pagkatapos ay tatawirin nito ang northeastern Mindanao, central at western Visayas hanggang makarating ng Sulu Sea sa Sabado ng umaga. Sabado ng hapon o gabi,
Posibleng dumaan ang bagyo sa northern portion ng Palawan bago dumiretso sa West Philippine Sea. Isang araw, In between takes sa set ng Encantadia Chronicles Sangre. Nagpakilig si Sangre Adamus sa Ale entry with Sangre Dea. babaeng saksakan ng ganda. Si Gabby Garcia in her Sangre Elena warrior costume, all smiles naman sa Glow Up Challenge na Bebot trend. Ang nagbabalik Encantadia na si Kylie Padilla may pasnippet sa paghahanda niya bilang Sangre Amihan. On break naman sa mundo ng Encantadia si Sangre Perena Glyza de Castro na nasa Europe. Over the moon daw siya dahil sa more than 400 films from all over the world nakapasok sa top 10 audience choice sa International Film Festival Rotterdam ang pinagbibidahan niyang 58th, produced by GMA Public Affairs at GMA Pictures. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.